For today's video mga boss, meron na naman tayong bagong kaalaman na ibabahagi sa ating vlog ngayon kung paano natin ayusin ang isang washing machine na ayaw mag-reverse o biglang hihinto. At meron din tayong bonus tips para sa dryer na sobrang ingay pag pinaandar na natin. So ngayon mga boss, para makita at marinig nyo kung ano talaga ang problema nitong isang washing machine, plug in na natin at i-on natin yung washing machine. So ayan mga boss, kung maririnig nyo, okay yung timer. Ayan. So ang problema, hindi siya umiikot. Ayan mga boss. So kailangan pa siyang ikutin ng ating kamay. So ayan, umiikot na siya. Tingnan nyo yung ikot niya. So ayan, dapat mag-reverse na yan. So wala siyang reverse. So para malaman natin kung anong problema niyan, buksan natin sa likod niyan mamaya. At ito na rin yung bonus tips natin mga boss, no? Yung spin dryer. So ayan, naka-on na siya at sobrang ingay at sobrang hina ng ikot na kanyang basket drainer. So ngayon, buksan natin to sa likod para makita natin ang sanhi ng mga problemang ito. So ayan mga boss, no? Nabuksan na natin yung takip sa likod. So ang unang tingnan natin dito, dahil okay naman yung timer niya, so yung kapasitor. So tingnan natin yung kapasitor. So ayan mga boss, tumambad sa atin itong may lumubo at may umusli na parang pulbura. So ayan mga boss. So ito yung nangyari sa kanyang kapasitor mga boss, no? Kaya naging nagka-problema yung washing machine natin dahil sa kapasitor. So ayan, kung makikita nyo, ayan, oh. Bali yung microfarad nito mga boss ay 10 na microfarad yung sa wash motor. So ayan, ilapit natin yung camera natin para makita nyo ng malinaw. So ayan, kung makikita natin mga boss, no, 10 plus 4 UF. So yung 10 UF ay dito sa wash motor, itong kulay dilaw. Iyan, yun yung 10 UF na wire. At ito naman yung 4 UF para dun sa ating dryer. So yung pumutok dito sa gilid, ito yung sa wash motor na kapasitor. So ayan, ito yung may problema. Kaya ganun yung nangyari sa ating wash motor. So ayan. So ngayon, papalitan natin to mga boss, no? Pero sa dryer nito mga boss ay okay pa siya. So hindi natin galawin yon. At dito naman tayo sa ilalim mga boss, no? Sa may bandang dryer. So ito yung sa wash motor yan. Ito yung wash motor niya. So ayan, may belt. At ito naman yung sa spin dryer motor mga boss. So ayan, may nakita ako dito mga boss, nawala yung bolt niya dito. Diyan banda mga boss, oh. Diyan. Yan yung humahawak ng ihi sa motor patungo doon sa drainer basket. Kaya pag umiikot na siya, hindi sumasama yung drainer basket dahil wala nang bolt na humahawak sa kanya at umaalog na lang yung drainer basket. So ngayon mga boss, punta na naman tayo dun sa kapasitor, no? Nahirapan talaga akong bumili ng mga ganitong kapasitor sa mga tindahan. Buti na lang yung kaibigan kong technician ay meron siyang stock ng ganitong kapasitor. So ayan, wala talagang mahanap na single kapasitor na para lang dun sa wash motor niya. Ganito lang talaga ang available. At buti nga ay meron pa siyang isang stock na naiwan. Talagang para sa atin to at para kay customer talaga, para maayos yung kanyang washing. So kung napansin nyo mga boss ay 10 UF lang yung kanina.
At ito naman ay 11UF. So okay lang yan mga boss, nang tumaas ng konti. Basta hindi lang masyadong mataas. So ngayon mga boss, paano ba natin malalaman kung saan talaga yung wire dito na para dun sa wash motor? So syempre, gagamitan natin yan ng multitester. So yung multitester natin dito ay analog. So ito yung dati. So ngayon mga boss ay yung tatanggalin natin dito ay yung may kulay dilaw. Dahil dyan yung may problema. Yan yung connection patungo dun sa wash motor. So yan, ikakating natin yan. Tapos doon natin ikakabit yung bagong kapasitor dyan sa linyang yan. At ito naman ay wag na natin galawin dahil sa spin dryer motor yan. So okay naman yung spin dryer motor. Yung problema niya lang ay yung bolt na natanggal. So wala na talaga, open na yung kapasitor niya. So ayan mga boss, oh. Hindi na siya nag-deflect. At ngayon ay hanapin natin dito yung 11UF na wire na para doon sa ating wash motor. So ayan, hanapin natin yan. At gagamit na naman tayo ng multitester. At yung tester ko pala mga boss ay hindi na siya nagde-deflect ng malakas dahil nakalimutan kong bumili ng battery. So nagde-deflect pa naman siya. So magbe-base tayo sa lakas ng deflection niya. So kung saan yung malakas ang deflection, yun yung 11 microfarad. At yun yung kunin natin patungo doon sa wash motor. So ang may malakas na deflection na nakuha natin or nasukat natin na para doon sa ating wash motor at idugtong natin doon sa kulay dilaw na wire ay itong kulay pula at kulay asol. So ito yung 11UF. Ito yung idudugtong natin doon sa wash motor. So itong kabila, ito yung pang dryer. So ayan, lalagyan na natin ng tape yan mamaya. At habang dinudugtong natin yan mga boss, ay kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pindutin mo na rin yung notification bell para lagi kang ma-notify kung may bago tayong video tutorial na i-upload. At kung nagustuhan mo ang video ito, paki-hit ang like button at mag-iwan ng mensahe sa ating comment section at para din naman masagot natin ang inyong mga katanungan. So ayan mga boss, tapos na nating idugtong. So bali mga boss, ito yung sa dryer connection at naitip na natin. So hindi naman niya magagamit. Bali, ito lang yung dinugtong natin. Yung sa wash motor. So okay na yung connection na yan mga boss. So dito naman sa may dryer, so ayan, nilagyan ko muna ng pako para hindi ma-dislocate yung ihi na connection patungo dun sa drainer basket. So ayan, so meron tayong nabili dito mga boss, no, itong bolt and nut. So itong ilalagay natin dun sa dryer para mag-fix na siya ulit.
So ayan mga boss, tapos na nating nalagyan ng bolt and nut. So ayan, higpitan talaga natin yan para hindi na siya makawala. So ayan, talagang fixed na fix siya mga boss. Nilagyan talaga natin ng washer para hindi basta-basta matanggal yung nut. At ito naman yung mga kapasitor at yung mga wire ay ayos natin sa paglagay dyan para hindi pangit tingnan. So ayan. So ayan mga boss, tapos na nating naayos. Ngayon plug in na natin. Try muna natin para makita natin dito sa likod yung mga motor na gumagana. So plug in natin. At i-on natin yung wash motor muna. Kung okay na ba siya. So ayan, pihitin natin sa 5 minutes. So ayan, gumagana na siya mga boss. So ito yung first turn niya. Then so ayan, nagre-reverse na siya. So goods na yung pagpalit natin ng kapasitor mga boss, no. So dito na naman tayo sa dryer motor. So ayan, kanina hindi siya umiikot eh. So ngayon tatry natin, pihitin natin yung spin timer. So ayan, hindi natin makikita dito. So ayan, umalog siya, umiikot na. So hindi natin makikita dito. Doon natin tingnan sa likod, sa baba. So ayan. So ayan, kung makikita nyo mga boss, umiikot na yung spin dryer motor at hindi na siya maingay. So ayan mga boss, kung makikita nyo, so kondisyon na yung spin dryer motor ulit at yung wash motor. So ayan, ito yung wash motor. So goods na yung ginawa natin mga boss, no. Siguradong customer na naman tayong mapasaya ngayong araw na ito mga boss. So ayan, okay na okay yung dryer at ang wash motor. So hanggang dito na lang yung video natin mga boss, no. Sana ay may natutunan kayo sa ating munting tutorial ngayong araw na ito. At sana rin ay nagustuhan nyo ang ating video ngayon. God bless us all.